So, hello, I am Hasmin C. Manuel, 25 years old, currently teaching in Maligaya National High School. So, I graduated in Eduardo L. Hoson with a taking a Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Ayun. Okay na yan. Ano lang po, ma'am, may 5 question lang po ako, ma'am. Ano po, first po, what inspired you to pursue teaching as a profession? Pinarso ko yung teaching. Actually, hindi naman talaga teaching yung gusto kong course before nung high school ako. Ang gusto ko talaga accountancy. Nung grade 10 ako, accountancy yung gusto kong kunin na course. Then, nung nag-senior high school, doon nagbago. Ewan ko, pero kasi nung nag-research kami, ako yung pinagturo, experimental research siya. Then, ako yung pinagturo na ituro yung topic. Then, parang nakita ko yung passion ko in teaching talaga. Then, nung nag-entrance exam, nag-take ng college, then yan, na-enjoy ko naman yung teaching. Kaya, pinurso ko na talaga yung teaching. Second po, what do you think are the most important qualities of a professional teacher? I think, most important qualities ba? Apo. Most important qualities ng teacher. First, syempre, kung teacher ka, dapat knowledgeable ka. Dapat may mastery ka sa topic or sa specialization mo. Syempre, as teacher, ang goal talaga ng mga teacher is to provide quality education and makapag-share ka ng knowledge sa mga students mo. And kapag wala kang knowledge or wala kang mastery dun sa may expertise mo, hindi ka makapag-share ng information or knowledge siya sa mga students mo. So, parang hindi na ganun, ano bang tamang word doon? Parang hindi na na-serve yung purpose ng pagiging teacher mo kung hindi ka knowledgeable. And siyempre, isa pa, aside from being knowledgeable, most important qualities, magaling makipag-communicate. Magaling makipag-communicate in a way that, although, diba, kung knowledgeable ka nga, kung hindi mo naman kayang i-transfer yung knowledge mo sa mga students mo, like using different teaching strategies or kung anong method yung ginagamit mo para mas maintindihan ng mga students mo, or yung kung knowledgeable ka nga pero hindi mo naman kayang i-share or may paintindi sa mga students mo yung mga lesson na kailangan mong ituro sa kanila. Kaya dapat magaling makipag-communicate sa mga students. Then, ano pa ba? Important. Siguro may fair and respect sa students. Then, empathy siguro. May passion sa teaching, ganyan. So, sa fair and respect, siguro dapat hindi lang sa students ka fair at saka may respeto. Dapat pati sa mga co-teachers mo, ganyan, or sa mga katrabaho mo. Kasi in reality talaga, wala namang perfect workplace. Meron pa din siyang negative or may advantage, disadvantage, may negative, may positive, ganyan. So, bilang teacher, kailangan maging may respect ka sa mga teacher or co-workers mo despite dun sa may like for example, hindi naman maiwasan dyan yung may mga ma-attitude talaga, or meron naman sobrang bait, meron naman yung mga walang pake, yung meron naman yung parang, alam mo na yon, mga ganun, makakita ka talaga ng mga katrabaho na ganun. And last siguro yung pagiging professional. Although, di ba, may problem sa bahay, dapat hindi mo dadalhin sa school, mga ganon. Pangatlo na po. Sige. How do you handle challenges in the classroom, especially with difficulty student or limited resources? Challenges. Paano ko na-handle yung challenges? Like, difficulties, isa? Difficulties. Difficulty student or limited resources. Difficult students? Opo. With difficult students? Or limited resources nakalagay. Paano ko na-handle? Actually talaga, totoo din yung sinasabi talaga sa nung nag-aaral pa lang na
sa isang room, makaka-encounter ka ng iba't ibang klase ng mga bata. So, ako especially, nagtuturo ako ng grade 8, then grade 10, tapos grade 12. Na di-differentiate ko yung iba't ibang attitudes per grade level. So, syempre, in every grade level, meron din talagang iba-ibang tawag doon. May iba-iba din talaga silang character. Meron dyan yung mga grade 7, merong mga walang pake, grade 7, grade 8, may mga walang pake, meron na mga sobrang ingay, merong mga bubulak-bul-bulak-bol, mga ganyan. Then, iba-iba din kung anong klaseng, kung anong section yung meron sila. For example, kung first section, syempre, andyan yung mga matitinong mga estudyante, pero kapag mga regular class, andyan yung mga, alam mo na, yung mga estudyanteng ano. So, kahit na ganon, may regular class man or nasa first section na class, makikita pa din yung different types of students. So, ang ginagawa ko, syempre, ang pinaka-problem naman talaga dyan, yung merong mga slow learner, may mga fast learner, meron talagang hindi, or merong mga students na hindi na talaga nagpe-pay attention, especially sa mathematics. So, ang ginagawa ko, since sa junior high school, 45 minutes lang per session or per class sa isang araw, 45 minutes, which is kulang talaga yon. Ang pinaka-ideal para dun sa may fast and slow learner, magkaroon ng differentiated activities. Since hindi nga kasya yung 45 minutes, minsan ko lang siya nagagawa. Pero yun, minsan ko lang siya nagagawa. Or nagbibigay ako ng tanong, or magbibigay ako ng example ng madali, or sakto lang, then pinakamahirap. Then yung mga binibigay kong question sa mga slow learner, yung mga madadali lang na mga question. Then yung mga fast learner, yung average lang na mga question. Per 4 na po tayo. Ito po. How has your view of teaching changed since you started? Paano nagbago yung view ko sa teaching? So first, syempre, aware naman tayo about the curriculum dito sa Philippines. Akala ko talaga, kasi yung curriculum natin dito sa Philippines, sobrang taas ng standard Sobrang taas talaga ng standard, tapos spiral curriculum pa tayo, and hindi naman namimit talaga yung mga competencies in each grade level. Kaya ang nangyayari, for example, grade 7, tinuro yung competency ng grade 7. Then, pag grade 8, nakakalimutan na nila yun. Prerequisite yun. Kailangan may knowledge sila about dun sa prerequisite. So, sobrang taas ng standard, and hindi na ganun talaga na, kaya ang tawag dito, kaya yung quality ng education natin talaga ay hindi na talaga siya ganun. So, akala ko, sa lang, dahil lang sa curriculum, ganyan, and sa mga nagpapatupad ng curriculum. But, nung simula nung tawag dito, nag-PT ako, PT, practice teaching, dun ko nakita na, hindi lang pala sa mga gumagawa ng curriculum may problem. Even inside the classroom, may problem. In the administration, school administration, may problem din talaga. Which is, parang napaisip pa nga ako noon tutuloy pa ba ako? Kaya ko bang baliin yung mga prinsipyo ko sa pagtuturo, mga ganyan. So, yun yung unang nagpabago sa view ko sa teaching. Pero of course, tinuloy ko pa din. At least, kasi naniniwala kasi ako sa small act, big impact. Malay mo naman may impact yung mga maliliit na bagay na ginagawa ko. Yun. Last question na po tayo. What advice can you give to future teachers like us who are still preparing for the profession? Ayun, siguro may advice ko lang. Siguro kung gusto niyo talaga yung, or may passion talaga kayo sa teaching, then you may proceed sa course na education, or in pursuing that course. Pero kasi in teaching kasi, hindi lang siya about ang tawag doon,
sharing knowledge, ganyan, sa mga students mo, kailangan din talaga ng lakas ng loob. Lakas ng loob. Kasi, imagine, hindi lang isang tao yung kakaharapin mo sa school. Sa isang classroom, sobrang daming bata, sobrang daming iba't iba ng characteristic, iba't iba ng personality. Tapos, maliban pa doon, iba't iba din ng personality yung mga trabaho mo, yung kasama mo sa faculty or sa office, yung mismong organization ninyo or yung mismong school ninyo, iba-iba talaga. So, ngayon, kung magpo-pursue kayo ng teaching, kung ang habol lang talaga, di ba, alam naman natin na kapag teaching, ang iniisip nila, malaking sweldo, ganyan, kaya magti-teacher. Pero kung ganun yung nasa isipan ng ibang mga students ngayon, college student ngayon na nagpo-pursue ng teaching, kung yun lang ang purpose nila, siguro huwag na sila magsayang ng oras. Kasi sayang yung oras nila. Imagine 4 years na mag-aaral ng teaching, tapos ayaw naman pala nila, then baka ma-shock sila. In reality talaga, ma-shock talaga sila sa totoong nangyayari. Parang ako nga, gusto ko nga bumalik sa pag-aaral kasi ang hirap pala. Akala ko, after ko mag-aral, hayahay na ako, ganyan. Pero hindi pala, mas mabigat pala siya compare sa pag-aaral.